Magandang ito pa yung isang kredibilidad, yung kredibilidad ni Matibag tinest ng mga senador. O ito, pasok. Cayetano is recognized for her interjection. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes. I believe this is a continuation of the lady's interjection yesterday. Thereafter, Senator Judge Alan Cayetano. For the witness. Sir, nung May 13, you're recorded as saying, katunayan, nakiusap nga po ako kay John Consulta na puntahan kami dito sa Sequoia Hotel dahil meron po kaming planning mula po pa kaninang umaga. And you went on to say nandun ka with all the deputy directors, etc. Do you confirm? Oh, well, nakausap ko po si John Consulta. No, just confirm, sir. Did you say Yes, I that na talked nandun to- kayo sa Sequoia? Hindi, yun lang. Yung statement na Mahaba yun. po kasi yung statement ng I just pasensya need na. you to confirm, did you say that you were in Sequoia? Yes, I talked to... Thank you. to So John you are Consulta. confirming. Le. Ay nako, tinatanong lang kayo eh. Wag na kayo, yan kasi ang style ni Luistro at saka style nito ni Matibag. Pag tinanong mo sila, oo, hindi, pero kung ano-ano pang palabok, kung ano-ano pang kwento, oo, tsaka hindi lang naman ang pag-uusapan dyan. Oh, walang due na yan. Hindi pa nila magawa. Yes po. And then later on, dinagdag nyo, wala kami sa Senado, we are on stand down because that's the instructions. Did you also say that? Yes po. Thank you. Meanwhile, in another interview, you then said, mayroon request si GM Veloso to help them secure the area kasi napapansin nila na magulo, labas-pasok. Nagpadala kaming ilan lang na ahente, parang 4 to 6 na tao, na nag-iikot sa premises ng GIS. Hindi pumasok sa Senado. I am quoting Inquirer dated. Dito maraming nagalit kay Senator Pia Cayetano dito ha. Oh, yung mga tatanga-tanga, maraming nagalit dito. Sabi nila, Pia, hindi naman yan impeachment, hindi naman subject ng impeachment yung mga pinagsasasabi mo dyan eh. Oh, but the point here is, itong tao na ito, na si Melvin Matibag na nandiyan dyan ngayon sa witness stand, you have to test his credibility. Is he a credible witness? Me being a senator judge, should I listen to this person? Oh, dapat ko bang paniwalaan ang salita nitong tao na ito? Oh, hindi ba? So kailangan ito na i-expose kung anong klase na witness itong mamang ito. Para maintindihan din ng tao, malaman ng tao, ano ba ang reason ng Congress, ng prosecution, bakit maglalagay ka ng isang taong sinungaling? At galit kay Inday Sara. Yun eh. Sinungaling, galit kay Inday Sara. Oh, bakit sila naglagay ng ganyang tao? Kasi ang gusto lang nila talaga, sirain si Inday Sara. Yun lang naman talaga eh. Regardless kung, itong impeachment na ito, sabi ko nga sa inyo, smoke screen ito, pantabon lang nila ito dyan sa flood control scandal. Pangtabon lang nila ito. Para hindi mapag-usapan yung flood control scandal, para yung 2027 budget, hindi makita ng taong bayan, hindi mapansin ng taong bayan na nanakawin nila yung 2027 budget na yan kasi gagawin na nila yan eh. Di ba? O, gagawin na nila yan eh. Sige. So ngayon, itong impeachment, pangtabon lang ito. Gagamitin nila itong impeachment na ito, yung airtime ng impeachment, para si Inday Sara, 2028 ang target nila dito. Sirain si Inday Sara sa mata ng mga Pilipino para humina yung kanyang chances sa 2028. Pataas ang trust rating ni Inday Sara. So regardless, maglagay sila dito ng mga matitinong tao, hindi matitinong tao, basta ang importante masiraan nila si Inday Sara. Yun lang yun. Makukuha ba nila yung 16 votes? Per article, makukuha ba nila yung 16 votes na boto para ma-impeach si Inday Sara? Sa article na yon? Hindi. Malabo. 13 nga, hindi sila makakuha eh. So malabo yun. Mag-i-election pa sa 2028. Marami sa mga senators na ito ay re-electionist. Kung hindi man sa Senado, tatakbo yan sa mga kanya-kanyang mga probinsya at lugar. So importante sa kanila ang pagiging empleyado ng gobyerno dahil sabi ko man sa inyo, business yan. Oo, in order for them to protect their businesses, their personal interest, kailangan nandiyan sila sa posisyon. Importante yan. And if you impeach the most popular
politician ever ha, sa buong mundo. O sa buong Pilipinas na lang, sa buong politika ng Pilipinas, ang pinaka-popular, pinakamalaking boto na nakuha in a single election, single national election, Inday Sara at 32 million. Yari. Hindi ba? So, mahirap na gawin yun. So, itong ginagawa nila dito, sirain lang si Inday Sara, wala naman talaga ito. At itong ginagawa na ito ni Pia Cayetano is crucial, very important for us to know whether maniniwala ba tayo sa tao na ito. May kredibilidad ba itong tao na ito? Malinis ba ang hangarin ng taong ito? Oh, yan ganun kaimportante itong mga tanong ni Pia Cayetano. 13 May 2026. Did you say this? Yes, sa GSIS po. Okay, thank you. So, I asked now for the kind indulgence. May papa-flash lang ako. It's just a photo, dear colleagues, both parties. Paki-flash lang. So, sabi nyo nasa GSIS. You confirm na nasa GSIS yung Tama mga po. ahente mo. Ito, I'm just showing the Senate website for the record. Senate website. Tapos po, nandito po sa right corner. Can you read it, sir? It says contact information. Can you read it? Hindi ko po Okay, mabasa. paabot ko sa page yung same thing. It is just the Senate website. Page, pakiabot. Thank you. Pakibasa lang po yung address ng Senado. Contact information, GSIS Building, JW Jokno Building, Pasay City, 1300 Metro Manila, 632-8552. Okay na po yung phone number, no need. Opo. So pakiulit, ano hong building? GSIS Building. Opo, kasi nag-iisa lang naman ho ang address namin. Umuupa po kami dito sa GSIS. Iisang building lang ho po yun. And for the record, kung saan nakita yung tao mo, likod lang po yun ng office ni Senator Loren Legarda. Nasa video po yun. I will not bother everyone with that. Kung gusto nyo, presiding officer, I can, but for now, I won't. Kasama po yun sa area na inuupahan ng Senado sa GSIS. We are paying rent for the information of all. So yan po ang gusto ko lang ma-establish. It seems kasi po na you swore an oath, no, to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Is that correct? Yes po. Thank you very much. So, sa kaalaman po ng ating mga nanunood at masigasig na taga-subaybay ng mga kababayan natin, Rule 133 on the weight and sufficiency of evidence. Sabi sa Section 1, preponderance of evidence, in determining where the preponderance or superior weight of evidence on the issues involved lies, the court may consider all the facts and circumstances of the case, the witness's manner of testifying, their intelligence, and also their personal credibility. Furthermore, Sinasabi dito in ni Section... Pia Cayetano yung importance ng credibility ng isang witness. Importante yung credibility ng isang witness. Dapat mo ba siyang pakinggan? Dapat ba natin siyang paniwalaan? Importante po ito. Kaya ngayon, ini-expose dito ni Pia Cayetano na what kind of a person is Director Matibag. And if Director Matibag is this kind of a person, and he's here now saying these things, paano tayo nakakasigurado na totoo lahat itong sinasabi niya? Paano niya tayo bibigyan ng assurance na itong lahat ng mga pinagsasabi niya rito ay talagang para sa bayang Pilipinas? So importante itong interpelasyon na ito ni Pia Cayetano, bagamat maikli lang ito, importante ito. 11 of Rule 132, a witness may be impeached by evidence that his or her general reputation for truth, honesty, or integrity is bad. So nagring na yung bell, I will be loyal, I will follow this na lang, pero may record pa sana akong papakita. If the body wants, I will... Sinasabi dito, pwedeng i-dismiss yung mga sinabi nitong witness na ito kung mapapatunayan na yung kredibilidad talaga ng tao na ito ay basura. Hindi mo dapat siyang pagkatiwalaan. Pwede mong alisin yun. Ganun yun. Pero nag-take ng risk ang prosecution to put this person in this witness stand. They took their chance. Kasi nga their primary purpose para
na inilagay dito si Matibag is to at least take a jab at Inday Sara's approval and trust rating. Yung trust ng mga tao sa kanya. Eventually, maybe ma-convert natin 5 tao, mabuksan ang isip tungkol kay Inday Sara, ganun yun. Ganun yun mga bossing. Oh, so ngayon ito si Pia Cayetano, ine-expose niya na yan lang talaga ang habol nila. Oh, at itong Congress, wala naman talaga silang ebidensya laban kay Inday Sara kundi puros propaganda lang. Show the video na sinabi din po ni NBI director ng interview, wala pong nasaktan, wala pong nambugbog. But we have a video, alam po ng lahat ng mga kasamahan natin na yung OSAA, yung aming pong personnel, binugbog. May video po tayo niyan. I leave it to the body, I leave it to the presiding officer if we want to take up the time of this court to show that. Yun lang po, maraming salamat. Thank you, Senator Judge Pia Cayetano. Senator Judge Alan Cayetano is recognized for his interjections and interventions. And if there are no other senator judge that will do so, the presiding officer shall make his interjection. Senator Judge Alan Cayetano, may proceed. Before the questions, just 2 manifestations. No? The gentleman may proceed with his manifestation. First of all, to the NBI director, he looked at me when I smiled a while ago. I wasn't laughing at you or anyone. Nung sinabi mo lang 6'7" kasi, yung or 7'6", mga pamangking ko, basta sinabing 6'7", nagtatawanan na. Naintindihan ko po. I Nakita ko hope po you kayo weren't. Yung iba kasi hindi, baka akala ko anong I ibig understand sabihin. po. And we're on Yes, TV, so we can be on opposite sides, but we can be very professional, di ba? Salamat So, po. the second manifestation, Mr. President and Honorable Presiding Officer, much have been said about technicalities, humahaba to, may mga relevant, irrelevant. So I just want the prosecution and defense to know because we're gonna go on a short break. Short lang naman. SONA sa Monday kontra SONA sa Tuesday. Makikita tayo sa Wednesday. Both sides, you're doing a good job. Both sides. I mean, the prosecution, your job, and nakasama ako doon. So I'll be seeing you, Mr. Director. Thank you, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Alan Cayetano. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban.
kita